Para sa mga dinunod na pagpupurit, pagpapasalamat sa mga katatasan. So, ginawa sa oras sa ito, yung pagpapala magandang oras sa bawat isa. At happy 14th anniversary kay kapatid na Almeida ng buong kasama ang kanyang buhay. At sa inyo din, mga aking ibig sa panampalataya. Bagamat ang tinapay natin ngayon ay napakaganda at napakasarap aking ibig. Naway doon, malasap natin kung ano ang lasa doon sa mga pambugan. Nadako muna ako dito sa mga pambugan na pinagkaloob ating sa panampalataya. Sabi sa mga hagay, aking ibig, akala ko kanina, pagkaganyan. 2 hanggang 3. Salitain mo ngayon kay Zorobabel na anak ni Ezekiel na gobernador sa Judea at kay Joshua na anak ni Husadak na pangulong sa Serbuti at sa dalagit sa bayan ng bayan na sabihin mo, sino ang nanatili sa inyo na nakakita ng bahay na iyo na sa kanya'y dating ulatian at paanong nakikita ninyo ngayon? Hindi baga sa inyong mga mata ay parang wala? Sa mga tinakinig sa ating binasa ngayon ito, isa itong aral sa ating sarili na kung paano ang bawat isa ay pinagtatanungan. Dahil sa kabuuan ng ating talata ngayon mabasa, isang pagsusuri ito sa bawat isa kung hanggang saan ang kanyang pagkilala sa Diyos ating sa Panginoon. Dahil wala tayong pag-aari ng anuman sa ating nakikita, sa ating nahawakan, kundi sa Kanya aking ibig sa panampalataya. Kaya katotohanan na napakilala dito ang Diyos para sa atin na ang bawat isa ay laging manatili. Na kung paano doon sa mga apokalipsis aking ibig sa panampalataya sa kanyang tinapay na sinasabi, ganito ang pagkawika sa mga 19. Sabi sa mga 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Sino ang nagsabi dito aking ibig na sinasabi? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Kaya, ang bawat isa sa atin, minsan susuriin ang sarili. Aking ibig. Sapagkat mayroon pa nga sinabi na at pinaparusahan, ikaw nga'y magsikap at pinaparusahan at ikaw ay magsikap sa paanong kaparaanan aking iniibig. Kaya nga ang kalooban ng Diyos minsan dumarating sa atin na hindi natin sukat alahin aking iniibig. Mga bagay na minsan nagpapakilala sa atin ang kapangyarihan. Sabi sa mga kawikaan, ganito ang kanyang pagkawika. At aking ibig sa panampalataya, bigyan natin ang pagkakaunawa. Sa kawikaan, sabi ng ganito, Tres ang talatay 11. Sinabi sa mga tres, aking ibig, sabi niya, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon. Ni mayamot man sa kanyang saway. Bakit aking iniibig sa panampalataya? Sapagkat sinabi niya, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig gaya ng ama sa anak sa kanyang kinalulugdan. Kaya mapapalad pala tayo aking iniibig sa panampalataya kung sinasaway tayo ng Diyos. Bakit? Ang kanyang pag-ibig ay nanatili.
kung ba't ang mga pagsubok na ito na dumarating sa atin, iba't ibang bahagi, ang iniibig sa panampalataya, pagpakilala na sumasabi ng Diyos. Dahil pag hindi ka aking ibig, pinarusahan ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos, aking ibig. Sabi sa mga talata, ganito po sa mga Hebreo, aking iniibig sa panampalataya. Ganito ang pagkawika. Sa mga Hebreo, 11. Ay, 12 pala. Sinabi sa mga Hebreo na na dahil ito'y parusa, tayo'y nagtiis, inari kayo ng Diyos na tulad ng mga anak, sapagkat alin ng anak ang hindi pinarusahan ng inyong ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarusahan, nagawang napawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak, naligaw kayo at hindi tunay na mga anak. Kaya iniibig na nangyari sa ating kapatid, kagalakan yun. Dahil doon, pinagtitibay siya ng Diyos, kagaya sa atin, bawat isa sa atin aking iniibig. Yan ang malaking halimbawa kung bakit ang mga bagay na ito. Kaya sabi niya ulit sa mga talata na ito, sa mga tinapay, sa 30, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kahapong kasalo niya at sila'y kasalo. Tignan niyo, aking ibig. Kaya laging kumakatok ang ating Panginoon sa ating puso't isipan na ang kanyang pangangaral at aral at mga tagubilin sa atin ay nanatili magpakailanman, aking ibig. Turo at aral, kagaya na ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu ng katotohanan na ngayon atin nang tinanggap, aking inibig sa panampalataya. Kaya lagi siyang kumakatok, aking inibig. Siya nga ang pintuan ng daan, sapagkat walang ibang pintuan na ibinigay ng Diyos kundi kay Kristo lamang, sapagkat nasa Kanya ang buhay, ang katotohanan at ang daan, aking iniibig, na walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa sukat ikaliligtas, ayon doon sa mga Gawa 4:12, aking iniibig. Ang Kanyang pangalan lamang ibinigay sa silong ng langit, aking iniibig sa panampalataya. Kaya nga mapapalad tayo. Sabi pa sa mga 21, ang nagtagumpay ay aking pagkakalubang. Umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay ay umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Kaya mapapalad tayo, sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi mawawala sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus doon sa mga Juan, aking ibig, ganito ang kanyang pagkasabi. Sabi sa mga Juan 14, aking ibig sa panampalataya. Sabi niya, huwag maguliwihanan ang inyong puso. Magsampalataya kayo sa Diyos. Magsampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ayaw mo magtiis kung anumang hirap at parusa ng mga bagay na ito na ipinagkaloob sa ating mapalad tayo, aking kung narasa, kagaya ng ating Panginoon Diyos, na tiniis niya ang hirap at sakit. Kaya binigyan tayo ng halimbawa na dapat tularan. Ano yun, aking ibig? Ayon dun sa mga unang Pedro, aking ibig. Kaya hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa bawat isa.